Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping La chara chara, la chara chara, la chara chara chara. Diba? Sabi nga sa kanta ng SB19 na pinamagatang mapa, kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana. Pahinga muna, ako nang bahala, bis pa sa labis ang iyong nagawa, mapa. Pahinga muna, ako na. Kinanta talaga ng buo. Kapal lang mukha ni B-Boy Bibo, no? No, kung papakinggan mo yung kanta ng SB19 na pinamagatang mapa, mga yes, pre, no? Ang sarap-sarap sa tenga, 'di ba? Ang sarap-sarap isipin, ang sarap-sarap sabihin sa magulang natin na, Mama, Papa, ako nang bahala. Eh kaso yung sweldo ang baba, diba? Mapa, wait lang pala. Teka lang po, bebuelo muna ako. Ang sarap sabihin na, wait lang, ako nang bahala, magpahinga na kayo dyan. Chill-chill na lang kayo, relax-relax. Pero ma-realize mo, ay wait lang pala. Yung sweldo ko di pala kasya, di ba? Ay nako, yes friend. Usapang anak sa anak. Ako alam ko na mataas rin yung pangarap mo sa buhay. Hindi lang para sa sarili mo, no? Kundi para sa mga taong masasabi mong gumabay, nagsakripisyo, kumalinga, at nagpalaki sa'yo. No, walang iba kundi yung mga magulang mo. Panigurado ko, 90% ng anak sa mundo, walang ibang hinangad kundi ang masuklian ng lahat ng hirap ng kanilang magulang. I mean, sino bang hindi, 'di ba? Sino bang ayaw na mangyari yun? Well, to clarify things, hindi naman po ito mandatory, no? Masakit na katotohanan, pero sa ibang magulang na rin naman ang galing. Sila na rin ang nagsabi na ang anak, hindi responsibilidad ang magulang. Ang anak, bubuo yan ng sarili niyang buhay. Kaya ang tungkulin ng magulang, bigyan siya ng magandang kinabukasan, no? Pero at some point, ikaw ba, no? Matitiis mo ba yung magulang mo kung naging mabuti naman sila sa'yo? I mean, dapat lang naman, di ba, na maging mabuti yung magulang mo sa'yo. Pero ikaw, bilang meron ka ng kapasidad at alam mong kaya mo na, magagawa mo bang talikuran na lang sila basta-basta? Di ba? Alam mo yan. Kung hindi naman sila naging pabaya sa'yo, kung alam mo naman na ginawa nila lahat ng tungkulin at responsibilidad nila para sa'yo, hindi ba't alam mo sa sarili mo na kahit papano, dapat mapasaya mo rin sila or masuklian mo rin sila. Kahit sabihin na natin na sa ibang aspeto. Yung mga magulang naman natin, well, hindi po lahat, no? Oo, hindi po lahat, pero halos lahat. Ang hangad lang naman nila ay ang maganda nating kinabukasan. Para sa atin din yun. Kaya nga kapag alam mo na ikaw ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya, alam kong tipikal sa'yo na maririnig mo mula sa mga magulang mo yung mga katagang, anak, mag-aral ka ng mabuti kasi edukasyon lang ang maipapamana ko sa'yo, at totoo yun. Yun lang yung kapangyarihan or bukod tanging yaman na pwede nilang ipasa at ibigay sa'yo, at nakasalalay pa rin yun sa'yo. Ang pwede lang nilang gawin sa ngayon ay suportahan ka, gabayan ka sa pag-aaral mo. Or hindi naman kaya suportahan ka, gabayan ka sa paghubog sa'yo bilang isang individual na tao. Kaya nasa sa'yo yan kung paano mo gagamitin yung pagkakataon na yun, pagkakataon na makapag-aral, pagkakataon na mabuhay. Diba? Alam niyo po, mga yes friend, bilang anak or bilang mga anak, pangarap po talaga namin na makaganti sa inyo ng triple, diba? Hindi lang basta doble, triple sa kung paano nyo kami pinalaki at kung paano nyo po kami trinato. Gustong gusto po namin bumawi. Yun po ang goal. As much as possible, bukod sa pagandahin yung sarili naming buhay, gusto po namin na bago mangyari yun or habang nangyayari yun, maging maginhawa rin po kayo. Kasi mabigat po sa kalooban namin na habang kami umaarangkada sa buhay, habang kami unti-unting umaangat, naiiwan kayo sa baba. Ayaw po namin nun hanggat maaari. Pero sa ngayon, patawad lang po kasi kung minsan sadyang mahirap talaga ang buhay. I mean, hindi pa po namin agad-agad kayang ibigay pero nasa proseso po kami.
Yun po yung goal namin. Yun po yung nais naming puntahan. Yung maisakatuparan lahat ng pangarap namin. Hindi lang para sa sarili namin, kundi para rin po sa inyo. Siyempre, kahit papano, 'di ba, bilang mga anak, at responsibilidad nyo na pag-aralin kami, palakihin kami. Yun na nga 'di ba? Kahit papaano nakakahiya nang magsabi ng mga problema sa inyo. Kahit papaano ayaw na po naming maging pabigat or maging dagdag sa iisipin ninyo. Pero minsan talaga mahirap po Kaya meron po mga pagkakataon na meron kayong mga request, meron kayong mga gustong mangyari na hindi pa namin kayang ibigay. Pero nasa proseso po kami again para mangyari yung mga gusto ninyo. Kasi kung meron lang po at kaya lang din naman po, bakit hindi? Kaya sinisikap po namin na kayanin gaya na lang kung paano nyo kinaya nung mga panahong pinapalaki nyo kami at tinataguyod nyo po kami. Pero magtiwala po kayo, no? Kung meron kaming 5 milyong piso, sa inyo na po yung kalahati nun. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap sabihin, ang sarap-sarap din gawin. Pero syempre, habang wala pang ganun kalaking pera, tanggapin niyo po muna yung ibang paraan na kaya naming i-offer sa inyo. Sa ibang paraan po muna kami babawi o hindi naman kaya sa pasundot-sundot na bigay, sa pasundot-sundot na pag-abot, o hindi naman kaya sa paraan ng pag-agapay. 'Di ba? Maraming ibang bagay na pwede kaming bumawi sa inyo. At hangga't kaya po, gagawin po namin yun. So again, going back sa mga katulad kong anak, no? Aminin nyo, habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung mga magulang natin. Kung tititigan natin sila, kung titignan mo sila isa-isa, mama mo, papa mo, or kung sino man ang nagpalaki sa'yo at alam mong nagtaguyod sa'yo, kung pagmamasdan mo sila, masasabi mong, paano kinaya ng taong tong palakihin ng isang kagaya ko? Paano niya kinaya na itaguyod? Hindi lang ako, kundi yung mga kapatid ko. 'Di ba? At ngayon na ikaw naman yung nasa ganung posisyon, kung saan itataguyod mo naman yung buhay mo at kung sino man yung gusto mong itaguyod, mas lalo kang namamangha, mas lalo mong na-appreciate yung efforts and sacrifices na ginawa ng mga magulang mo. Kasi alam mo na ngayon na hindi kadalian, na mahirap talaga ang buhay. Kung noon maginhawa kayo, dahil yun sa lahat ng pagsisikap nila. At ngayon ikaw naman yung nandyan sa ganung pwesto. Sinusubukan mo namang magsikap ng todo para, 'di ba, kahit papano, umangat-angat ka rin sa buhay mo. Ngayon, kung saan nararanasan na natin yung hirap sa pagkita ng pera, yung nararanasan na natin yung mga mabibigat na problema. Dati sabi nga nila, 'di ba, ang mga magulang pag may problema tayo, sinasabi natin sa kanila. Ngayon, baliktad na. Sila na ang nagsasabi ng problema nila. At yung problema naman natin yung tinatago natin sa kanila. 'Di ba? Kung iisipin mo, kasi ganun lang ang buhay. It's gonna be a full cycle. Iikot at iikot yan. And by the time or by the moment na ikaw naman yung kailangan ng mga magulang mo, sana nandyan ka pa rin para sa kanila. Hindi naman yan lagi tungkol sa pera. Minsan sapat na yung presensya. Sana sa mga pagkakataong gusto nila yung atensyon mo, oras mo, mapagbigyan mo sila. Siyempre, abutan mo na rin ng konting pera, di ba? Para mas masaya. No? Sana hindi ko makalimot sa kanila. Basically, yun lang yun. Especially sa mga panahong ngayon niya, kailangan kanila. Kaya naman, hangad ko po, no, na para sa lahat ng yes pre natin, sa lahat ng anak na nakaka-relate sa usapan natin ngayong gabi, sana magtagumpay tayo tungo sa inaasam-asam nating ginhawa ng buhay. Kayo, 'di ba? Sana magtagumpay kayong lahat sa mga hinahangad ninyong pangarap, sa mga inaabot ninyong mithiin, 'di ba? Tungo sa magaan na buhay. Alam ko naman na hindi lang 'yan para sa sarili ninyo. Again, for the end time, ginagawa nyo rin 'yan para sa mga mahal ninyo sa buhay. And please, pag mayaman na kayo, huwag niyo rin naman akong kalimutang idamay.
Baka naman, di ba? One day maisip nyo pag mayaman na kayo, ay, si Biboy Bibo nagpayo siya sa akin nung mahirap pa lang ako. Oh, makakalimutan mo ba naman ako? Ang dali lang i-spell ng pangalan ko, B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Ha, huwag ka makakalimot ha. Kung hindi mo makakalimutan ng magulang mo, lalo na ako. Demanding, nakakainis. Well, anyways, yes, friend, baka sabihin nyo nakakalimot na rin ako. Oo. O, eto na, istorbo naman kayo. Ang sarap-sarap ng usapan natin ngayong gabi. O, eto na ang pagkakataon na para i-anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Yes, friend! Lakasan mo ng muli ang volume ng radyo mo at baka ikaw na ang mapalad na mananalo ng pera-pera lang yan. Promo na tumataginting na 500 piso. Kaya naman eto na, wag na nating patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Jose Castel! Yun, congratulations Kuya or Tatay Jose Castel. Ikaw po ang winner ni B-Boy Bibos sa mga oras na ito at sa araw na ito. Sabi niya sa message niya, pa-shoutout po sa asawa kong si Sina. Oh, hindi ko alam kung bakit na lang yung pangalan ng asawa niya. Kahit medyo may edad na, nagsisipag pa rin para sa buhay. Yan, kasi nakasanayan na namin na hindi umasa kahit kanino. Swerte ang mga anak namin at ganun din naman kami sa kanila. Ayan, sana po yumaman po kayo sa pamamagitan ng 500 pisong alay ko para sa iyo. Mo naman talaga. Oy, pero syempre, 'di ba? 500 pesos is 500 pesos. Malaking tulong na rin yan kahit papaano. O, congratulations Tatay Jose Castel. Kung narinig niyo po ito sa mga oras na ito, ang kailangan niyo naman gawin ay mag-send ng inyong valid ID at syempre GCash number kung saan po namin isi-send ang inyong premyo. At ikaw, yes, friend, kung gusto mo ring manalo ng pera, ay syempre madali lang ang kailangan mong gawin. Tumutok ka lamang araw-araw sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang posibleng magpanalo sa'yo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB.